been long time na hindi ako nakapag-vlog. Tingnan niyo yung noo ko, guys. So, nag-oily. Punas-punasan natin ng konti nang mawala yung oily. Wait lang. Good morning, guys. It's been long time na hindi ako nakapag-vlog. Tingnan niyo yung noo ko, guys. So, nag-oily. Punas-punasan natin ng konti nang mawala yung oily. Wait lang. Ayan na, guys. Medyo okay na yung noo ko. Nag-oily na sa katrabaho, guys. Uwi pa lang ako ngayon. Katatapos lang ng work ko. So, naglakad ako, guys, papuntang metro, mamutang metro station. Papuntang train station. Hindi na ako nagantay ng bus. Kasi may nakita ako doon na dalawang homeless sa bus stop. So, mahirap na, guys, na tumayo doon. Baka mamaya ano pa yung magawa nila. Yun sana yung bus na Kaso hindi na ako nag-antay, guys. Naglakad na lang ako. Mga 10 minutes lang naman yung lakad. Pero okay na yan. Tingnan yung bus. Ito na, guys. So, dumaan na Yun yung bus. Yan. Ayan. Di na ako, guys, nag-antay ng bus. Kasi nga may dalawang homeless. So, buti na yung para mas safe tayo. Mas safe. Nung nakaraang gabi, papasok ako sa work. May dalawang, hindi lang dalawa. 3 homeless. Pinaligiran ako ng 3 homeless sa bus station. Habang nagate ako ng bus, may dumating na 2 homeless. Lalaki, babae. Magjowa siguro yun. O mag-asawa, I don't know. And then, yung lalaki parang sabog. Hay na hay yung lalaki. Tapos yung babae, kinakausap ako. Yung anong oras daw yung bus darating. Maya-maya, nanghingi ng pera. So, sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, pwede naman daw i-transfer sa account. Sabi ko, wala akong account. So, kahit daw $2 lang, pang ano daw nila ng bus card, pambili. So, sabi ko, meron ako dito. $5 na lang talaga tong last money ko. Wala lang pera. Actually, pambili ko kako to ng food ko. Drama ko lang yun, guys. Libre naman kami ng pagkain sa gabi, actually. Namaya lang, ha. Maraming tao. Maraming homeless dun sa gilid, guys. So, kaya napahinto ako mag-vlog. Tapos, hiningan ako ng pera. Sabi ko, siyempre, para mamaya, hindi natin alam kung ano yung takbo ng isip nila, guys. Nagpaluwa ako ng $5. Kasi, wala akong coins, Sabi ko, $5 ako, meron ako dito, pambili ko to ng pagkain. Ito na lang talaga yung last money ko. Wala naman akong card, sabi ko. Sinamantala pa, sige daw. Kung pwede, kanya na lang daw, kanila na lang. Kasi wala daw silang pamasay sa bus, pambiling bus stop. Binigay ko. Tapos, maya doon sa likod ko, may isang, homeless. Naglalakad-lakad, pasuroy-suroy, left and right, pabalik-balik, punta doon, pabalik dito. Sabi ko, wala na akong pera. Baka mamaya, lapitan naman ako sa, saksakin. Hindi natin alam nung laman ng isip nila. So, ang ginawa ko, instead na antayin ko pang lumapit siya, tinawag ko na siya, yung isang homeless, yung pangatlong homeless na dumating. Bigyan ko na lang, guys, ng nagyan ko ng biskwit tsaka chocolate. Luckily lang talaga. Lagi ako may dalang chocolate sa bag tsaka biscuit. Kasi yung biscuit na yun, actually pinapakain ko yun sa mga ibon tuwing umagang uuwi ako. Yun, na-save naman yung life ko, guys. Tapos, may dumating na isang, pasahero. Siguro natuwa din, may kasama din siya nag-aantay. Mamaya, dumating. So, nagkwentuhan kami na ganyan nga. Dito, marami talagang mga, homeless. Nakaraang araw din, may nakasabay din ako. Nigerian. So,
ano siya, na-kick out siya sa school kasi walang pambayad sa school niya. Ano siya dito dumating sa Canada, guys. We're a student visa. So sabi niya mula Nigeria, nagbayad daw siya ng $25,000 para sa school niya. Ngayon, for 6 months daw yung 25,000 na yon. Ngayon, natapos na daw yung 6 months kasi mag 10 months na siya dito. Sinisingil daw siya ng school niya para sa another 6 months na free. Wala siyang trabaho. Sabi ko, mag-apply ka sa mga McDonald's or sa mga tumatanggap dyan ng working student. Sabi niya, sa mukha daw niya yan at sa kulay niya, bihira daw matanggap. Sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, especially daw guys yung mga Indian. Ayaw daw nila ng sa kanilang mga lahi na ganyang mga Nigerian. Ayaw daw ng mga Indian. Kaya daw mga Pilipino daw, mababait daw sa kanila. Wala daw inaano yung Pilipino sa mga nila lahi. So, sabi ko, saan ka galing ngayon? Kinausap ko. Kasi sabi niya, saan ba dito yung sakayan ng bus na ganitong number na bus? Sabi ko, doon ako papunta. Gusto mo sumabay ka na doon din ako papunta. Doon ako yung sa opposite, tawiran lang. Sabi niya, sige sister. Sabi niya, sabay na lang ako sa'yo. Sabi ko, nagsabay siya guys. Ayun, nakwento nga niya yung buhay niya. Pati daw sa bahay niya, na tinitirahan, na-kick out na rin siya kasi daw wala na daw siyang pambayad ng bahay niya. Sabi ko, grabe talaga yung karanasan ng mga tao dito. Minsan, kanya-kanya talagang, may kanya-kanyang istorya. Tapos sabi ko, in 10 months, hindi ka ako nakahanap ng trabaho. Sabi niya, yun nga daw, hindi daw siya nakahanap ng trabaho sa loob ng 10 buwan. Kasi nga daw, yung mga ibang company daw, lalo marami daw mga manager Indian, hindi daw siya naka-hired. Sabi ko, i-try mo na lang sa ibang company. Grabe, alam nyo ba, habang nagkakwento ko sa inyo guys, yung kamay ko nag-freeze na siya, parang nakababad sa ice. Sobrang lamig ngayon dito. So itong suot na jacket ko, sobrang kapal to guys, itong suot kong jacket. So hindi ko mapipil. May gloves naman ako pero hindi ko nasuot yung gloves. So, yun nga. Wait lang guys, mag-cross muna tayo. Ay, ito pala. Pakabila pala to. Wait lang. Nandito na ako malapit sa station. Ayan yung station. So, nandito ako sa stoplight. Patawid na. So, yun nga. Nangyari. Guys. Grabe, ang lamig talaga. Nag-ice talaga yung kamay ko sa lamig. Kasi itong tawid para minto yung mga yung sasakyan. Sayang, ayun sana guys, yung train hindi ko na naabutan yung train. Bali every 15 minutes naman darating yung train, kaya yaan ko na lang. Wala talaga, yan yung train. So na lang tayo, antay ulit ng 15 minutes, tawid na tayo. So, yun na nga guys, continue na tayo sa ating kwento. Ayun nga, yung lalaki na yun, Nigerian, galing daw siya sa church, lumapit daw siya sa church, nagdasal. Yung mga Pilipino daw doon, mga Christian, binigyan daw siya ng mga pagkain, yung dala-dala niyang bag, pinakita niya sa akin, pagkain daw niya yun. Bigay daw ng mga alam nyo kung bakit ako lumilingon-lingon guys habang naglalakad. Hindi, syempre kailangan natin guys tingnan, baka mamaya may nakasunod sa atin. Kasi nasa city kasi ako ngayon guys, at ang dami talagang homeless dito. Although yung mga homeless, hindi naman yan nakikialam sa mga cellphone. Ang inaano talaga nila, pera. Kasi pangbili nila ng drugs. So kaya nagmamasid-masid ako, palingon-lingon, para safe tayo. Ayun nga. Balik na tayo dun sa isang lalaki guys na homeless. Naghanap siya ng parang hotel na mumurahin. Kaya naghanap siya dun sa station na yon, sa bus station.
Doon daw sasakay papunta doon sa hotel sa ewan ko kung anong hotel yung punta niya, yung pinakamura daw kasi pinalayas na daw siya doon sa tinitirahan niya dahil wala na siyang pambayad ng bahay, wala na rin siyang pambayad ng school, so nawala na siya na guys ng bahay, tsaka hindi na siya nag-aaral. Tapos sabi niya gusto daw niya magtrabaho pero wala daw tumatanggap sa kanya. So sabi ko magdasal na lang siya, magdasal, may awa din ng Diyos sa kanya. Sabi ko gusto man kitang matulungan pero syempre guys, priority natin yung sarili natin ngayon kasi mahirap din pag wala din tayo. So binigyan ko siya ng pababa ako, hindi naman siya nanghingi kaso yung mukha niya mukhang kawawa ba. So kahit wala rin akong pera guys, chinek ko yung wallet ko, yung bag ko. May nakita naman akong ang lamig ng upuan. May nakita akong $5. Yun, binigyan ko siya ng $5. Tapos yung nakasabay ko sa isang bus. Nagpa-thank you naman siya. Tapos itong kahapon nga ng gabi, nakasabay ko rin yung 3 homeless na yun. Sumakay din ng bus, yung binigyan ko ng $5 din. Tsaka biscuit at tsaka chocolate. Sumakay sila ng bus, same bus. So nakikilala na ako ng driver sa bus. Tuwing sasakay ako ng bus, kilala na nila ako kasi araw-araw ko sumasakay. So panay, thank you sister. So sisigaw-sigaw yan sila. So hindi ko naman sila pwede guys na pagsabihan ng hindi maganda or ignoring sila. Kung hindi mo sila maayos kausapin guys, kung kausapin mo sila lang ng basta-basta o barabarahin mo sila guys, ay naku, gagantihan ka ng mga yan. Katulad sa kasamahan ko sa work, bigla siyang tinulak, yung isa dinuraan pa. Kasi nga, depende sa paano mo i-approach yung mga ganyang, ganyang tao. Tulad nito sa station guys, so ayan nakikita nyo sa loob niya ng Diyan pwede ako sumilong dyan. Kaya lang, may natutulog na homeless. So, hindi ako pwedeng sumilong na. Kawawa din yung mga yan, guys. Kumbaga, nag-struggle din yung buhay nila. Kaya lang, wala rin silang matakbuhan talaga. Kaya masabi ko, hindi ganun kadali. Pag nag-abroad, kailangan talaga may financial support ka. Or may family ka dito sa ibang bansa na talagang nandiyan. Tumutulong sa'yo hanggang sa maka-survive. So yung iba kasi dito, nag-iisa lang sila dito, ganyan, tapos natanggalan sila ng trabaho, so bayaran silang bahay, upa, pagkain, so nagkakaganyan sila guys. Kaya ako din talaga, naawa talaga ako, kaya hayaan ko na ng mga ganyan, kinakausap ko na sila ng maayos para hindi naman nila ako gagalawin. Bibigyan ko lang ng $5 yan, tuwang-tuwa ng mga yan. So, sabi naman sa akin ni ate, yung manager ko, na Pilipina, sa susunod daw, wag ko daw bigyan kasi daw, pambibili lang nila niya ng drugs. So, mas maganda pa bigyan ko ng biscuit tsaka chocolate. Kaya ngayon guys, lagi ako may dalang biscuit tsaka chocolate sa bag talaga. In case man na nandyan sila, yun na yung pambara ko sa kanila na bibigay ko sa kanila in case naghihingi sila ng pera. Biscuit, chocolate na lang, 'di ba? So, ngayon guys, pauwi na ako. Nag-out ako ng 7 AM. So, mamaya, invite ako mamaya sa birthday. Di ko lang alam kung makakapunta ako kung magising ako ng maaga. Kasi nga, maglalaba pa ako ngayon guys pag uwi ko. So, hanggang dito muna guys yung vlog ko. Masyadong, nagpipris na talaga yung kamay ko guys. Nagmanhit na sa ice. Grabe. Nag-ice na. So, wala pa yung train na inaantay ko guys. So hanggang dito hindi ako pwedeng sumilong dun sa banda para sana mag-warm. Hindi ko ma-feel yung cold. Kaya lang may mga homeless na natutulog. Kaya hindi ko sila pwedeng gambalahin dyan at baka ako mambarapol ba. So yun guys, nakita nyo yung hair ko lumilipat-lipat. Ang lamig talaga. Malapit na yung winter dito. Kaya yung jacket ko na to guys nasuot. Pang winter na talaga to. Kaya malamig pa rin. Kailangan ko mag-gloves. May gloves ako sa bag. Pero hindi ko nasuot na guys. Ayan na yung bus. Ayan na yung train guys. Mamaya na lang ulit. Tagal ng train na inaantay ko. Oh my god. Ang tagal-tagal talaga ng inaantay kong train dito at lumarating.
Grabe talaga yung homeless dito, na kawawa talaga yung mga homeless. Tingnan nyo guys. Ayan guys, yung kikita nyo guys yung homeless guys. Kawawa talaga yun siya. Kawawa talaga. Sakay na nga ako dito sa train na to guys. Ayan guys, kabababa ko lang ng bus. So, naglalakad ako ngayon papunta sa pauwi ng bahay. Kasi dapat ang araw-araw, alam niyo naman siguro yung sinasakyan ko, bus, train, bus, tatlong sakay yun. Pero yung kanina, naglakad lang ako, tapos nag-train, tapos ito bus. So, yun na nga guys. Kaya nga sinasabi ko, kailangan mong maging mabuti sa mga homeless hanggat mag-treat mo sila na parang normal, kasi pag oras na sinupladahan mo sila o pinakitaan ng hindi maganda, sobra ang balik nila sa inyo guys. Kaya mahirap talaga. Ay, yung sipon ko guys, lumalabas na yung sipon ko sa sobrang lamig. So today, last day lang mamaya ng duty ko. Then Sunday, day off, and Monday. Pero mamaya, di ko alam kung magising ako ng maaga. Kasi nga pupunta ako ng birthday. So tingnan natin kung makapunta tayo. So, hanggang dito na lang na guys. Sobrang lamig na nagpe-press yung ko, yung kabayo balat ko sa lamig. Uwi, dalang inaantok na rin ako. Bye! At yun na nga guys, pagdating ko ng bahay, napaisip ako magluto ng tortang talong at kumain ako bago ako matulog para pagising ko may lakas na naman ako.